Tuwing sasapit ang hating gabi, may naririnig na pagaspas ng malalaking pakpak sa ibabaw ng barangay San Isidro. Ngunit walang sinuman ang naglalakas loob na tumingala. Sabi ng matatanda, kapag malakas ang tunog ng pakpak, malayo pa ang aswang. Pero kapag mahina na ang pagaspas, ibig sabihin ay nasa mismong bubong mo na ito. At kapag biglang tumahimik ang mga aso, huwag kang sisilip sa bintana. Dahil maaaring may nakatingin na sa iyo mula sa labas. Sa dulo ng baryo, malapit sa masukal na kagubatan, nakatayo ang isang lumang bahay na yari sa kahoy. Doon nakatira si Aling Sela, isang matandang babaeng kilala ng lahat bilang mambabarang. Wala siyang asawa o anak. Bihira siyang pumunta sa palengke. Kapag lumalabas siya, lagi siyang may dalang bayong na puno ng mga halamang gamot, maliliit na bote, kandila, at mga manikang gawa sa tela. Dahil dito, kinatatakutan siya ng mga tao. Kapag may nagkasakit, siya ang pinaghihinalaan. Kapag may namatay na hayop, siya ang sinisisi. Kapag may batang umiiyak sa gabi, sinasabing si Aling Sela raw ang tumatawag dito mula sa kagubatan. Ngunit lingid sa kaalaman ng lahat, ginagamit ni Sela ang kanyang kapangyarihan hindi upang manakit, kundi upang magpagaling. Sa gabi, palihim na pumupunta sa kanya ang mga taong hindi kayang magbayad ng doktor. Binibigyan niya sila ng gamot na gawa sa mga dahon, ugat, langis, at mga orasyong minana pa niya sa kanyang ina. Marami na siyang nailigtas. Ngunit walang nangahas na ipagtanggol siya. Ayaw nilang malaman ng iba na lumapit sila sa isang mambabarang. Isang umaga, nagising ang buong baryo sa malakas na sigaw mula sa malaking bahay ni Don Emilio. Emilio, bilisan mo. Tingnan mo ang anak natin. Si Don Emilio ang pinakamayaman at pinakamakapangyarihang tao sa San Isidro. Sa kanya ang pinakamalawak na lupain, palayan, at karamihan sa mga negosyo sa bayan. Ang nag-iisang anak nila na si Tomas ay nakahiga sa kama. 3 araw na itong nilalagnat. Hindi makakain at halos hindi na makatulog ang bata. Nandyan na siya. Nasa bubong na naman siya. Sino ang nasa bubong, anak? Yung babaeng mahaba ang dila. Gusto niya akong kunin. Huwag kang matakot. Masamang panaginip lamang iyan. Nagpatawag si Don Emilio ng doktor mula sa bayan. Sinuri nito ang bata, ngunit wala itong makitang malinaw na dahilan ng sakit. Kailangan niya ng pahinga. Maaaring dala ito ng pagod o takot. Bantayan ninyo siya ngayong gabi. Ngunit sa ika-4 na gabi, narinig ni Don Emilio ang malakas na pagaspas sa ibabaw ng kanilang bahay. Kasunod noon ang tunog na tila may mabigat na bagay na gumagapang sa bubong. Itay, nandito na siya. Nang sindihan ni Don Emilio ang lampara, nakita niyang may 2 maliliit na sugat sa liig ng kanyang anak. May manipis na dugong dumadaloy mula rito. Beatrice, tingnan mo ang liig ni Tomas. Si Sela ang may gawa nito. Sino pa ba ang kayang gumawa ng ganitong kasamaan? Mabilis na binuksan ni Don Emilio ang bintana. Wala siyang nakita maliban sa isang maitim na nilalang na lumilipad patungo sa direksyon ng kagubatan. Kinabukasan, ipinatawag ni Don Emilio ang lahat ng taga-baryo sa plaza. May gumagawa ng masama sa anak ko. At alam nating lahat kung sino ang may kakayahang gumawa nito. Si Aling Sela. Matagal na siyang mambabarang. Baka gusto niyang patayin ang bata. Wala pa naman tayong katibayan. Hindi ba dapat kausapin muna natin siya? Kung ayaw mong madamay, tumahimik ka, Ana. Sa loob lamang ng ilang minuto, naging galit ang takot ng mga tao. Pinangunahan sila ni Don Emilio patungo sa bahay ni Sela. Natagpuan nila ang matanda sa likod ng kanyang tahanan. May pinapakuluan siyang mga dahon sa isang malaking palayo. Anong ginawa mo sa anak ko? Wala akong ginawang masama kay Tomas. Sinungaling. Sinipa ni Don Emilio ang palayok. Kumalat sa lupa ang mainit na tubig at mga dahon. Pumasok ang mga lalaki sa bahay ni Sela. Inilabas nila ang kanyang mga bote, aklat, kandila, anting-anting, at mga manikang yari sa tela.
Narito ang patunay. Ginagamit niya ang mga ito sa pambabarang. Mga kagamitan ko iyan sa panggagamot. Alam mo iyan, Isko. Ako ang nagligtas sa iyo ng kagatin ka ng ahas. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Yumuko si Mang Isko. Alam niyang nagsisinungaling siya, ngunit mas nanaig ang kanyang takot kay Don Emilio. Kinalagkad nila si Sela patungo sa plaza. Pinagtulakan, pinagmumura at pinagbabato siya ng putik. Aling Rosa, hindi ba ako ang tumulong sa iyo noong muntik kang mamatay sa panganganak? Huwag mong banggitin ang pangalan ko. Maraming taga-baryo ang minsan nang humingi ng tulong kay Sela. Ngunit wala ni isa ang naglakas loob na ipagtanggol siya. Itinali siya ni Don Emilio sa isang poste. Sa harap niya, sinunog ng mga tao ang kanyang mga gamit. Isa-isang nilamon ng apoy ang mga halamang gamot, lumang aklat, anting-anting, at mga manikang ginagamit niya sa pagpapagaling. Kabilang sa mga itinapon sa apoy ang isang manikang nakabalot sa pulang tela. Nang makita iyon ni Sela, biglang nagbago ang kanyang mukha. Ilayo ninyo iyan sa apoy. Bakit? Nandyan ba ang kapangyarihan mo? Hindi iyan panangga para sa akin. Panangga iyan para sa buong baryo. Ngunit huli na ang lahat. Nasunog ang pulang sinulid na nakapulupot sa manika. Kasabay nito, isang malakas at napakalamig na hangin ang dumaan sa plaza. Namatay ang lahat ng kandila at sabay-sabay na tumahol ang mga aso. Mula sa loob ng kagubatan, may narinig silang mahabang sigaw. Hindi iyon sigaw ng tao o hayop. Para iyong tunog ng isang babaeng tumatawa habang nasasakal. Don Emilio, baka nagsasabi siya ng totoo. Isa lamang itong palabas. Palayasin ninyo siya. Pinalaya nila ang matanda, ngunit pinagbawalan siyang bumalik sa baryo. Kapag nakita kitang bumalik, ipapapatay kita. Dahan-dahang lumakad si Sela patungo sa kagubatan. Sugatan ang kanyang mukha at nanginginig ang katawan. Hindi ako ang dapat ninyong katakutan. Ako ang pumipigil sa kanya. Itinuro niya ang malaking bahay ni Don Emilio. Ngayong nasunog na ang panangga, malaya na siyang manghuli. Nagtawanan lamang ang mga tao. Ngunit hindi tumawa si Doña Beatriz. Nakatayo siya sa bintana ng kanilang bahay at nakatingin kay Sela habang may kakaibang ngiti sa kanyang mga labi. Pagsapit ng hating gabi, nagising si Mang Isko dahil sa ingay ng kanyang mga manok. Lumabas siya dala ang isang lampara at itak. Sinong nandyan? Itinaas niya ang lampara at nakita ang isang malaking nilalang na nakadapo sa puno. Mukha itong babae, ngunit mahaba ang mga braso at paa. May malalaking pakpak at matutulis na kuko. Diyos ko, maawa ka. Bago pa siya makatakbo, biglang nawala ang nilalang. Para lamang itong natunaw sa dilim. Kinabukasan, natagpuan ang lahat ng manok na patay. Wala silang mga sugat, ngunit tuyot ang kanilang mga katawan. Nang sumunod na gabi, mga kambing naman ang namatay. Sa ikatlong gabi, may sanggol na nawala. Ang anak ko. Tulungan ninyo ako. Kinuha nila ang anak ko. Nakita nilang bukas ang bintana at may mahabang bakas ng kuko sa dingding. May mga patak ng dugo rin sa bubong, ngunit hindi na nakita ang bata. Naglagay ang mga tao ng bawang sa mga bintana, nagsaboy ng asin sa paligid ng mga bahay, at naghanda ng buntot ng pagi at matutulis na kawayan. Ngunit walang nangahas na banggitin ang babala ni Sela. Samantala, lalong lumala ang kalagayan ni Tomas. Namumutla ang kanyang balat, namumula ang mga mata, at gabi-gabi ay nakararamdam siya ng kakaibang gutom. Isang gabi, dinalhan siya ni Doña Beatriz ng mangkok na may lamang maitim na likido. Ano po iyan, inay? Gamot. Inumin mo para lumakas ka. Uminom ang bata. Nawala ang kanyang panghihina, ngunit bigla niyang naamoy ang dugo mula sa sugat ng katulong na nasa kabilang silid. Inay, bakit ko naririnig ang tibok ng puso nila? Dahil nagigising na ang tunay mong pagkatao. Kinagabihan, muling nagising si Don Emilio dahil sa sigaw ni Tomas.
Pagpasok niya sa silid, nakita niyang may mahabang dila na pumapasok sa pagitan ng mga rehas ng bintana. "Lumayo ka sa anak ko." Buong lakas niyang tinaga ang dila. Isang napakalakas na sigaw ang umalinggaw-ngaw mula sa bubong. Tumakbo siya palabas at nakita ang isang malaking nilalang na bumagsak sa kanilang bakuran. Nang masinaga ng lampara ang mukha nito, natigilan siya. "Beatrice!" Duguan ang bibig ni Doña Beatriz. Mahaba ang kanyang dila at may malalaking pakpak sa likuran. Ang kalahati ng katawan niya ay nahiwalay mula sa kanyang baywang. "Matagal mo nang alam kung ano ako. Pinili mo lamang na huwag makita." Naalala ni Don Emilio ang gabi bago sila ikasal. Natagpuan niya noon si Beatriz sa palayan na maihawak na patay na hayop at puno ng dugo ang bibig. Nangako si Beatriz na hindi na siya muling manghuli. Dahil mahal niya ang dalaga, pinili niyang maniwala at manahimik. "Bakit mo ginagawa ito kay Tomas?" "Hindi ko siya sinasaktan. Inihahanda ko siya." "Para saan?" "Upang maging katulad ko. Hindi ko hahayaang gawin mo siyang halimaw." Si Sela lamang ang pumipigil sa sumpa. Tuwing gabi, palihim niyang inilalagay ang kanyang mga panangga sa paligid ng bahay natin. "Kung ganoon, bakit hindi mo siya pinatay?" "Hindi ko kaya. Masyadong malakas ang proteksyon niya. Kaya hinintay kong kayo mismo ang sumira sa kanya." Naunawaan ni Don Emilio ang lahat. Si Beatriz ang gumawa ng mga sugat sa liig ni Tomas. Lumilipad ito patungo sa kagubatan upang isipin ng mga tao na si Sela ang may kasalanan. Ginamit nito ang takot ng baryo laban sa nag-iisang taong kayang pumigil sa kanya. "Nilinlang mo kaming lahat." "Hindi. Ipinakita ko lamang kung gaano kadaling maging halimaw ang mga taong takot at galit." Sinugod ni Don Emilio ang kanyang asawa gamit ang itak. Ngunit mabilis siyang hinampas ni Beatriz. Tumilapon siya at bumagsak sa lupa. "Huli ka na." Kinaumagahan, natagpuan ng mga tao si Don Emilio sa gitna ng plaza. Buhay pa siya, ngunit wala na ang kanyang mga mata at hindi na makapagsalita dahil pinutol ang kanyang dila. Sa kanyang dibdib ay nakaukit ang mga salitang, "Humingi kayo ng tawad bago dumilim." Kailangan nating hanapin si Aling Sela. Paano kung ayaw na niya tayong tulungan? May karapatan siyang tumanggi. Pero kailangan pa rin nating humingi ng tawad. Nagtipon ang mga taga-baryo at nagtungo sa kagubatan. Matapos ang ilang oras, natagpuan nila si Sela sa loob ng isang kuweba habang ginagamot ang kanyang mga sugat. "Aling Sela, patawarin ninyo kami. Tulungan ninyo ang baryo." "Bakit ko kayo tutulungan? Nang kailangan ko kayo, wala ni isa ang nagsalita. Natakot kami kay Don Emilio. At dahil sa takot ninyo, hinatulan ninyo ang isang taong walang kasalanan. Nagkamali kami. Handa kaming itama iyon." Biglang may narinig silang sigaw mula sa direksyon ng baryo. "Si Tomas iyon." Kapag tuluyang lumubog ang araw, hindi na tao ang batang iyon. "Pakiusap, iligtas ninyo siya. Tutulungan ko ang bata. Ngunit tandaan ninyo, hindi nito binubura ang ginawa ninyo sa akin." Mabilis silang bumalik sa San Isidro. Pagdating nila, bukas ang mga pinto ng mga bahay, ngunit walang tao sa mga lansangan. Nakita nila si Tomas na nakatayo sa bubong ng kanilang malaking bahay. Maputla ang balat, mahaba ang mga kuko, matutulis ang ngipin, at may dalawang pakpak na tumutubo sa kanyang likuran. Sa tabi niya ay si Doña Beatriz, hawak ang dugo ang kalahati ng sarili nitong katawan. "Bumalik ka rin, Sela. Akala ko ay natuto ka ng lumayo. Pakawalan mo ang bata. Anak ko siya. Dugo ko ang dumadaloy sa kanya. May dugo rin siyang galing sa ama niyang tao. Hindi pa kumpleto ang pagbabago. Kung gayon, subukan mong pigilan ako." Kumuha si Sela ng manikang gawa sa itim na tela. Itinusok niya ang isang karayom sa dibdib nito. "Sela!" Napahiyaw si Beatriz at bumagsak mula sa bubong.
Ngunit ibinuka niya ang kanyang mga pakpak at muling lumipad. Sinugod niya si Sela. Naglabas ang matanda ng asin at abo, saka iyon isinaboy habang binibigkas ang isang lumang orasyon. Sa bisa ng lupa, apoy, hangin at dugo, bumalik ka sa aninong pinagmulan mo. Nagliyab ang balat ni Beatrice at bumagsak siya sa lupa. Ngayon, palibutan ninyo siya. Lumapit ang mga lalaki, dala ang mga itak at matutulis na kawayan. Ngunit bago nila masaktan si Beatrice, tumalon si Tomas mula sa bubong. Itigil ninyo. Anak, halika sa akin. Tayo lamang ang tunay na magkapamilya. Lumapit si Tomas sa kanyang ina, ngunit sa huling sandali ay kinuha niya ang itak sa lupa at itinusok iyon sa dibdib ni Beatrice. Bakit, anak? Dahil hindi ko gustong maging katulad mo. Sa halip na mamatay, tumawa si Beatrice. Hinila niya ang itak mula sa kanyang dibdib at itinapon si Tomas sa gilid ng plaza. Akala ninyo sapat ang karaniwang sandata. Biglang may mga sigaw na narinig mula sa paligid. Isa-isang lumabas ang ilang taga-baryo mula sa kanilang mga bahay. Namumula ang kanilang mga mata at humahaba ang kanilang mga kuko. Nakita ni Sela si Aling Rosa habang unti-unting naghihiwalay ang katawan mula sa baywang. Nakita rin niya si Mang Isko na tinutubuan ng malalaking pakpak. Hindi lamang si Beatrice ang aswang. Matagal ng pugad ng mga aswang ang San Isidro. Ang ilan sa kanila ay hindi pa alam ang tunay nilang pagkatao dahil pinipigilan sila ng pulang manika. At nang masunog ang panangga, napalaya silang lahat. Tama! Kaya maraming salamat sa inyong lahat. Sabay-sabay na sumugod ang mga aswang. Mabilis na gumuhit si Sela ng malaking bilog sa lupa gamit ang asin at abo. Pumasok kayong lahat sa bilog. Nagsiksikan ang mga ordinaryong tao sa loob. Hindi makalapit ang mga aswang, ngunit unti-unting tinatangay ng hangin ang asin. Hindi ito magtatagal. Ano ang kailangan nating gawin? Kailangan nating buuin muli ang panangga. Pero sinunog na ang manika. Ang manika ay lalagyan lamang. Ang tunay na kapangyarihan nito ay nagmula sa dugo ng unang aswang. Itinuro ni Sela si Doña Beatrice. Kailangan natin ang kanyang dugo bago tumilaok ang unang manok. Paano natin siya malalapitan? Tumingin si Sela kay Tomas. Ang bata lamang ang maaaring lumapit kay Beatrice nang hindi agad nito pinaghihinalaan. Hindi ko kayang kontrolin ang sarili ko. Naririnig ko ang tibok ng mga puso ninyo. Itinali ni Sela ang puting sinulid sa pulso ng bata. Hindi ka magiging halimaw dahil lamang may dugo kang aswang. Ang pagiging halimaw ay nagsisimula sa pagpili. Huminga ng malalim si Tomas at lumabas sa bilog. Alam kong pipiliin mo ako. Niyakap ni Beatrice ang kanyang anak. Habang magkayakap sila, inilabas ni Tomas ang maliit na boteng ibinigay ni Sela at itinusok ang matulis na takip nito sa palad ng kanyang ina. Taksil! Napuno ng dugo ang bote. Galit na itinulak ni Beatrice si Tomas at itinaas ang kanyang mga kuko. Bago niya mapatay ang bata, tumalon si Ana mula sa bilog at hinampas siya ng buntot ng pagi. Hindi mo na muling sasaktan ang batang iyan. Kinuha ni Ana ang bote at ibinigay iyon kay Sela. Mabilis na gumawa ang matanda ng bagong manika mula sa piraso ng kanyang damit. Ibinuhos niya rito ang dugo ni Beatrice at pinalibutan iyon ng pulang sinulid. Isa-isang nabura ang asin sa lupa. Nakapasok ang mga aswang sa loob ng bilog at nagkagulo ang mga tao. Tinangka ni Beatrice na agawin ang manika kay Sela, ngunit hinarang siya ni Don Emilio. Duguan at bulag, nakarating siya sa plaza sa pamamagitan ng pagsunod sa mga sigaw. Mahigpit niyang niyakap ang aswang upang hindi ito makalapit. Bitawan mo ako, Emilio. Sinaksak siya ni Beatrice gamit ang kanyang mga kuko. Gayunman, hindi siya bumitaw. Hindi makapagsalita si Don Emilio, ngunit alam ni Beatrice ang nais niyang sabihin. Hindi niya hahayaang kunin ito ang kanilang anak. Natapos ni Sela ang manika.
Itinaas niya iyon at binigkas ang huling bahagi ng orasyon. Dugong nagmulat sa sumpa, sa sisidlang ito ikaw ay makulong. Sa pagsikat ng araw, matapos nawa ang iyong paghahari. Biglang umihip ang napakalakas na hangin. Isa-isang bumagsak ang mga aswang. Nagsimulang mawala ang kanilang mga pakpak at bumalik sa dati ang kanilang mga mukha. Tanging si Beatriz ang patuloy na lumalaban. Hindi ninyo ako kayang ikulong. Hinila niya ang kanyang mga kuko mula sa dibdib ni Don Emilio. Bumagsak ang lalaki sa lupa. Lumipad si Beatriz patungo kay Sela. Ngunit bago niya maabot ang matanda, tumunog ang kampana ng lumang simbahan. Si Thomas ang nagpapatunog nito. Bawat tunog ng kampana ay tila kidlat na tumatama sa katawan ni Beatriz. Tumigil ka, Thomas. Ako ang iyong ina. Ang tunay na ina ay hindi ginagawang halimaw ang sariling anak. Nang tumilaok ang unang manok, sumigaw ang aswang at nagliyab ang kanyang mga pakpak. Tumama sa balat niya ang unang sinag ng araw. Unti-unting naging abo ang kanyang katawan. Babalik din ang gutom, Thomas. At sa araw na iyon, maiintindihan mo ako. Natangay ng hangin ang kanyang mga abo. Tumigil ang pagaspas ng mga pakpak at naging tahimik muli ang buong baryo. Ngunit marami ang nasawi. Kabilang sa kanila si Don Emilio. Sa kanyang mga huling sandali, hinawakan niya ang kamay ni Tomas. Hindi siya makapagsalita, ngunit sapat ang kanyang mahinang ngiti upang malaman ng bata na pinatawad siya nito. Patawarin mo ako, Itay. Hindi ko kayo nailigtas. Pagkalipas ng ilang araw, nagsimulang umalis ang ibang mga pamilya sa San Isidro. Ang mga dating aswang na bumalik sa anyong tao ay wala nang maalala sa nangyari. Ngunit hindi na sila pinagkatiwalaan ng ibang mga residente. Si Thomas naman ay nanatili sa pangangalaga ni Sela. Tinuruan siya ng matanda kung paano kontrolin ang kanyang lakas at matinding gutom. Tuwing mararamdaman mo ang gutom, tingnan mo ang puting sinulid. Ipaalala mo sa sarili mong lagi kang may pagpipilian. Paano kung dumating ang araw na hindi ko na kayang pigilan ang sarili ko? Kapag dumating ang araw na iyon, lalabanan natin ang sumpa ng magkasama. Humingi ng tawad kay Sela ang lahat ng natitirang taga-baryo. Inayos nila ang kanyang bahay at muling itinanim ang mga halamang gamot na kanilang sinira. Hindi na nila siya tinawag na mangkukulam o mambabarang. Tinawag nila siyang tagapangalaga ng San Isidro. Ngunit hindi lubos na nawala ang panganib. Isang gabi, makalipas ang ilang buwan, nagising si Sela sa mahinang pagaspas sa ibabaw ng kanyang bahay. Kinuha niya ang lampara at dahan-dahang lumabas. Nakita niyang nakatayo si Thomas sa gitna ng bakuran. May dugo sa kanyang mga kamay at may patay na kambing sa tabi niya. Thomas, ano ang ginawa mo? Nagutom po ako. Pula ang mga mata ng bata at may matutulis na pangil sa kanyang bibig. Mahigpit na hinawakan ni Sela ang pulang manika. Ngunit napansin niyang hindi nakatingin si Thomas sa patay na kambing. Nakatingin ito sa likuran niya. Aling Sela, huwag po kayong lilingon. Dahan-dahang lumingon ang matanda. Sa bubong ng kanyang bahay, may isang babaeng nakadapo. Sunog ang kalahati ng mukha nito at gawa sa maiitim na pakpak ang kanyang katawan. Beatriz. Sinabi ko sa inyong babalik ako. Sa likod niya, dose-dosenang pulang mata ang nagbukas sa loob ng kagubatan. Biglang namatay ang lampara ni Sela. Sa buong barangay San Isidro, muling narinig ang pagaspas ng malalaking pakpak. Sa pagkakataong ito, hindi na ito nanggagaling sa bubong. Nanggagaling na ito sa loob ng bawat bahay.